Sabi ang laban na to, Bronson, laban kay Jaylen Brown. Do or die Game 5 sa pagitan ng Knicks at Celtics. Ang tanong mga bro, makakambak pa kaya ang Boston lalo na't wala na ang kanilang best player this series na si Jason Tatum. 4 to 6 months ang estimated recovery time ng injury ni Tatum. Kaya sa next season na makakabalik ang star player ng Boston. So first quarter tulad sa Game 4, mainit pa din ang shooting ni Derek White. Dalawang tres kaagad ang naipasok ni Billy Joe up by 4 points din ng Celtics bago kumana ng 7-0 run ang New York. Driving floater para sa unang basket ni Bronson pero may bawi kagad yan ng Boston sa pangunguna pa din ni Billy Joe. Color combination brown to white para sa transition 3-pointer. Eto pa isang magandang assist mula ulit kay Jaylen Brown. Sa ilalim naman para kay Luke Cornett. After niyan di pa tapos si Derek White at pumakawala pa ng 5 slate points. No Tatum pero bumubuhat sa kanila itong si White na meron ng 14 points dahil sa kanya. Muli pang bumalik sa Boston ng lead under 4 minutes. Eto na ang sumunod na nangyari mga bro, parang sinapak ng boksingero si Josh Hart nang hindi sadyang natama ng siko ng big man na si Luke Cornett. Sa pagkakatama ng siko mga bro, parang naligo ng dugo ang player ng Knicks. Piniling umupo na lang sa bench habang pinapatigil yung pagtulo ng dugo. Sa may kaliwang mata, common foul lang ang pinataw dyan ng referee at walang dirty foul na nakita ang mga official. Ganun din sa pagkakatama ng siko ni Bronson sa maselang bahaging parte ni Brown na inireklamo naman ang player ng Boston bago mangyari yung kay Josh Hart. Tuloy ang basketball. Parehas nagpaulan ng press mga pro ang magkabilang team under last 2 minutes. Good news balik court sa Boston. Etong si Sam Hauser na na-injury noon sa laban nila kontra Magic. Kumana ng tig-dalawang press ang Boston at Knicks pero natapos ang first quarter. Balik ang lead sa New York up by 2 points ang visiting team, 32-30. Second quarter, umabot sa 9 points mga bro ang biggest lead ng New York dahil yan sa ginawa nilang 10-2 run sa pagsisimula ng second quarter. Kaso ang problema nga lang maaga ang naging pahinga ni Towns matapos makakuha ang kanyang third foul kaya pinalitan muna siya ni Mitchell Robinson. After mawala ni Towns, dito na nakabawi ang Boston kung saan napa-takeover na si Jaylen Brown yung 9-point lead na naibound ng visiting team. Burado mga pro under 6 minutes, double-digit scoring na din para kay Brown. Kaso Jalen Bronson nagsisimula na ding uminit sa New York na kumana ng 7 straight points. Nakapagtala pa ng back-to-back 3-pointer etong si Josh Hart kaya balik ulit ang lead sa Knicks. Entering the last 2 minutes, sagutan pa ng basket ang dalawang superstar. Bully masyado si Bronson and one basket sabay sinigawan pa ang veteran na si Al Horford. Pero natapos ang first half sa mid-range jumper ni Jaylen Brown kung saan naitabla pa ng Boston ang laban sa score na 59 halftime. Entering the third quarter, halos kakasimula pa lang mga pro ng second half, nagkatulakan kaagad etong si Josh Hart at Jaylen Brown. Parehas nagkabigayan ang dalawang players mga pro kaya parehas din silang nabigyan ng technical ng official. Sinimulan ni Josh Hart ang opensa ng New York kung saan niya nanggaling ang first 8 points ng visiting team. Kaso nga lang parang prime Ray Allen ang laruan ngayon ni Derek White mga pro na siyang bumubuhat sa outside shooting ng Boston. Bawi din ang dalawang tres si White at dito na din na maga sa double digit ang lamang ng Boston first time this game. Last 4 field goals ng Celtics under 5 minutes ay nanggaling beyond the arc, up by 14 points na din ang home team, 84-70. Laking bagay din ang depensa mga pro ni Luke Cornett sa ilalim na meron ng 5 blocks. Under 4 minutes gumamit na ng Haka Robinson ng Boston pero so far maganda ang shooting ng big man sa free throw, di pa nagmimintes. Nangaasar pa sa Boston. Pero eto, isa pang malaking problema ng New York dahil may fifol na si Jalen Bronson. Iyawan ng crowd, parang nanalo na sa game yung mga reaction mga bro. Again, Luke Cornett with another big time block. Pang-anim na yan, siya pang naka-score sa Celtics after ng block na yan. Solid game para sa big man ng Boston. Natapos ang third quarter mga bro, lamang ng 15 points ang Boston, 91-76. Fourth quarter mga bro, another record para kay Jalen Bronson. Pinura ang record ni Kobe Bryant
Giant with most fourth quarter points through 10 playoff games. Pangatlong taon pa lang to ni Bronson pero dami nang nabuburang record. Yun nga lang mga bro, palo na sa 20 ang lamang ng Boston. Sa quarter na to ilang beses natambakan mga bro ang Celtics pero ngayon mukhang hawak na nila ang tempo ng laban at dahil na din sa foul trouble na si Jalen Bronson ay hindi na nagawang makakambak mga bro ng New York Sole. Buhay pa ang series ng Celtics at may game 6 pa balik sa home court ng New York.